Umabot na sa 50 school-related incidents na kinasasangkutan ng mga batang in conflict with the law ang naitala ng Philippine National Police mula June 16 hanggang August 19. Kabilang sa mga insidente ang bomb threats, shooting threats, death threats, stabbing incidents, aktwal na pamamaril at mga kaso ng umano'y iligal na pagmamay-ari ng baril. Ang news now mula kay Naphtali Velarde. Sa 50 insidente, 26 ang bomb threats, 12 ang shooting threats, at 2 death threats, 4 naman ang may kaugnayan sa umano'y illegal na pagmamay-ari ng baril, 4 ang stabbing incidents at 2 ang aktwal na pamamaril. Ito ang mga naitalang school-related incidents na naitala ng PNP na kinasasangkutan ng mga batang in conflict with the law. Unang naitalang isang pamamaril noong July 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 3 estudyante ang nasawi at 12 ng iba pa ang nasugatan. Ayon sa pulisya, tila planado ang insidente at may partikular na taong pinupuntirya umano ang suspect. Nagsampa mga otoridad ng criminal complaints laban sa 15 years old na suspect. Ang police officer na nagmamay-ari ng baril na ginamit sa insidente ay inalis sa kanyang pwesto at maaari ring maharap sa administrative proceedings. Muling nabigyang pansin ng insidente ang mga usapin tungkol sa firearm security, school safety at pananagutan ng mga magulang o guardian. Sinabi rin ng Department of the Interior and Local Government na sinusuri nito ang posibleng pananagutan ng mga magulang o guardian kapag ang mga baril na nasa kanilang kontrol ay napunta sa kamay ng mga menor de edad. Ilang araw bago ang pamamaril noong July 16, 7 estudyante naman ang nasugatan sa isang stabbing incident sa General Trias, Cavite. Ayon sa PNP monitoring, ang grade 8 student na sangkot sa insidente ay kalaunang ipinagkatiwala sa kustodiya ng Local Social Welfare Office. Nagbunsod din ang insidente ng panawagan para sa mas matibay na psychosocial support sa mga paaralan at pagtugon sa bullying at iba pang salik na maaaring humantong sa karahasan sa hanay ng mga estudyante. Pagsapit ng July, nadagdagan ng listahan ng PNP na maraming shooting, bomb at death threats na iniulat sa iba't ibang paaralan sa bansa. Marami sa mga kasong ito ay patuloy pang iniimbestigahan. Noong July 1, 2 estudyante ang nasugatan matapos manong saksakin ng kanilang kaklase sa Zamboanga. Iniugnay rin ang insidente sa mga pangamba tungkol sa bullying. May naitala ring stabbing incident sa Las Piñas noong July 31 kung saan isang 13 years old na grade 9 student ang nasawi matapos saksakin ng kaklase sa loob ng paaralan. Ayon sa pulisya, nag-ugat umano ang insidente sa Alitan na may kaugnayan sa P10. Ang pinakahuli at ikalawang aktwal na pamamaril sa 50 case list ng PNP ay nangyari noong August 18 sa Ateneo de Zamboanga University, kung saan 2 katao ang nasawi. Isa sa 2 baril na ginamit sa pamamaril ay inisyo umano ng Bureau of Customs sa ama ng estudyante na isang customs police officer. Ang isa pang baril ay iniulat na personal na pagmamay-ari at lisensyado. Sinusuri rin ng mga otoridad ang mga gadget ng estudyante at ang posibleng exposure nito sa online content bilang bahagi ng investigasyon. Kasabay nito, tinitingnan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng gaming at social media platforms sa mga kabataan kasunod ng naunang school shooting sa Tacloban. Dahil sa sunod-sunod na insidente, nagsagawa ng mga hakbang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang karahasan sa mga paaralan. Matapos ang pamamaril sa Tacloban, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya na tukuyin ang mga ugat ng karahasan sa mga paaralan. Iniutos din ng Department of Education ang pagsusuri sa mga kasalukuyang school security measures at pinag-aralan ang posibilidad ng mandatory bag inspections. Nagtulungan ng DepEd at PNP sa pagsasagawa ng active shooter drills upang ihanda ang mga estudyante, guro at school personnel sa tamang pagkilos sakaling magkaroon ng armadong pag-atake. Itinutulak din ng PNP ang pagtatatag ng anti-bullying help desk sa mga paaralan, habang nananawagan ng mga otoridad para sa mas malawak na psychosocial support para sa mga estudyante. Inilarawan naman ng DepEd ang pagdami ng mga banta matapos ang Tacloban shooting bilang posibleng copycat phenomenon. Sa usapin ng mga baril, isinusulong ng DILG ang mas mahigpit na gun laws at mas malaking pananagutan ng mga gun owner kapag ang kanilang mga baril ay naggamit sa krimen. Matapos ang pamamaril sa Zamboanga, muling nanawagan ng ahensya para sa mas mahigpit na regulasyon sa pagmamay-ari at paggamit ng mga baril. Samantala, kumikilos din ng mga otoridad laban sa violent online content. Iniutos ng PNP ang pag-monitor at pagtanggal ng graphic materials na may kaugnayan sa school violence. Maging ang mga online games ay sinusuri na rin. Nauna nang kumilos ang pamahalaan laban sa larong Gorebox matapos ang Tacloban shooting.
Sa Senado naman, sinusuri ang papel ng gaming platforms sa kaligtasan ng mga kabataan kabilang ang Roblox. Dahil sa pangamba sa exposure ng mga bata sa potensyal na panganib o hindi angkop na online content. Sa gitna ng mga insidenteng ito, muling nabibigyang diin ang pangangailangan para sa isang holistic approach sa school safety, hindi lamang mas mahigpit na seguridad, kundi mas matibay na psychosocial support, anti-bullying programs, responsableng pag-iingat ng mga baril, parental guidance, at mas ligtas na digital environment para sa mga kabataan. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.